Sa madaling araw ng Yanjing, sa isang malaking bahay sa mga suburb na katabi ng ibang probinsya, maraming puno at bulaklak ang nakatanim sa kakaibang patio. Sa kabila ng tuyong klima at napakababang temperatura, berde pa rin ang mga puno ng pine at cypress. Dalawang puno ng nyebe na puting plum ang nakatayo ng buong pagmamalaki sa hangin, na naglalabas ng sariwang halimuyak, na pinupuno ang buong patio ng isang kaaya-ayang halimuyak. Isang malaking go board ang inukit sa isang bluestone table, na may mga itim at puting piraso na nakakalat sa paligid. Isang purple clay teapot ang inilagay sa sulok, na may puting ambon na tumataas mula sa bibig ng teapot. Sa paligid ng patio, sa mga nakatagong sulok, nakatayo ang ilang matataas at tuwid na figure, tahimik na nagbabantay. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki na nakasuot ng makalumang itim na cotton jacket at cotton pants, na may kulay abo na buhok at may mga butik sa mukha, medyo maikli, at medyo gwapong mukha, yumuko ang kanyang likod at gumapang palabas mula sa likuran. Ilang puno ng pino. Hawak niya ang isang maliit na pala sa isang kamay, at ilang lantang damo sa kabilang kamay. Ang kanyang katawan ay nababalot ng alikabok, at siya ay medyo magulo. Inilagay ng matandang lalaki ang pala sa tabi ng mesa, at ang mga damo ay ikinalat sa ilalim ng isang puno ng pino, bago siya tumalikod at umupo sa bluestone stool. Kinuha niya ang purple clay teapot, inilagay ang bibig ng teapot sa kanyang bibig, at uminom ng ilang subo ng tsaa. Mabilis na natapos ang tsaa, at kinuha ng matanda ang isang mainit na tukor sa gilid, at nagtimpla ng tsaa. Pagkatapos, sinimulan niyang pag-isipan ang endgame sa go board. Isang magiliw na matandang babae na nakasuot ng makapal na kulay abo na kamiseta, na may kulay abo na buhok sa kanyang mga templo at bahagyang nakalaylay ang mga pisngi, ang pumasok sa looban mula sa koridor, at lumapit sa bluestone table. Ngumiti siya at yumoko, "Master, nakabalik na si Commander Yang, naghihintay siyang makita ka sa labas." Dahan-daang dinampot ng matanda ang isang puting piraso, itinaas, at biglang ibinagsak sa go board. Sa go board, ang itim na piraso ay nasa isang delikadong sitwasyon. Lumingon ang matanda, at dahan-daang sinabi, "Papasukin mo siya." Oo, dahan-daang lumabas ang matandang babae. Hindi nagtagal, pumasok sa looban ang isang matangkad at matipunong lalaki na nakasuot ng dark green na uniforme ng militar na may ranggong general. Ang kanyang makisig na mukha ay matalas na parang kutsilyo, at sa sandaling makita niya ang matanda, agad siyang naging masigla, at nagpakita ng matinding paggalang. "Si Yang Pojan iyon. Pare, nandito na po ako." Yumukod si Yang Pojan sa matanda, at magalang na sinabi. Sinenyasan siya ng matanda. "Pojan, maupo ka. Tulungan mo akong tingnan. Buhay pa ba itong black chess piece?" Inamin ni Yang Pojan at hindi na nagtanong pa. Inayos niya ang likod at umupo sa stool sa tapat ng matanda. Pagkatapos ng seryosong tingin, kumunot ang noo niya at nag-isip. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, ang black ay umabot sa isang patay na dulo. Walang solusyon. Ganun ba? Tumanggo ang matanda. Hindi niya sinabi kung tama o mali. Itinaas niya ang kanyang ulo at ngumiti kay Yang Pojan. Bahagyang nanginig ang kanyang puting balbas. "Siguro pagod ka na magmadali mula sa rehiyon ng militar ng Jiangnan para makita ang matandang ito." "I'm not tired. I just hate that I can't always be by father's side," malakas at taos-pusong sabi ni Yang Pojan. Hehe. Tumawa ang matanda na tila tuwang-tuwa. "Ako, Yang Gangming, ikaw lang at si Jiyo sa buhay na ito, isang lalaki at isang babae. Si Jiyo ay nagpakasal kay Jonghai, at ang aking nag-iisang anak na lalaki ay nasa rehiyon ng militar ng Jiangnan. Sa mga mata ng mga tagalabas, ako ay maituturing na isang malungkot matandang lalaki." Sumimangot si Yang Pojan at mukhang walang magawa. "Pare, malapit na ang eleksyon. Mayroon akong higit sa 80% na tiwala na makakabalik ako sa Beijing. Sa oras na iyon, mas makakasama ko si tatay. Ay oo nga pala, pwede ding bumalik dito si Leir para samahan ka."
Tila may naisip si Yang Gangming at sinabing, narinig ko na maraming tao ang naiinggit sa iyo para sa posisyon ng Vice Chairman ng Military Commission. Kung mayroon kang anumang mga paghihirap, maaari mong sabihin sa akin. Wala na akong masyadong oras sa mundong ito. Ikaw ay umasa sa iyong sarili upang makarating sa kung nasaan ka ngayon. Habang malinis pa ang ulo ko, makakatulong ako sa iyo ng kaunti. Biglang nagtaas ng ulo si Yang Pujen. Pare, huwag mong sabihin iyan. Malusog ka at malakas. Marami ka pang oras sa hinaharap. Paano mo masasabing wala ka ng masyadong oras? Ang kapanganakan, katandaan, sakit at kamatayan ay lahat ng relasyon ng tao. Paglaki ng anak, tatanda din ang mga magulang. Kapag naging magulang na ang anak, aabot din ang mga magulang sa katapusan ng kanilang buhay. Ako, si Yang Gangming, ay nabuhay sa isang buhay na higit na masigla, maluwalhati at kasiya siya kaysa sa iba. Walang dapat alalahanin. Ama. Pujen, sinabi ni Yang Gangming, noong bata ka pa, mas matatag ka kaysa sa iyong mga kapantay. Tinitingnan mo ang malaking larawan, ginawa ang mga bagay ng malinis at alam kung kailan ka dapat sumuko. Sa makatuwid, sa iyong mga kapantay, kahit na ang background ng kanilang pamilya ay mas malakas kaysa sa iyo, sila ay higit sa lahat ay mga pangunahing general. Tulad mo, kailangan mo lang ng isang hakbang para makapasok sa core circle ng kapangyarihan ng ating huwasiya. Noon pa man ay ipinagmamalaki kong magkaroon ng isang anak na katulad mo. Ito rin ang kaluwalhatian ng ating Yang family. At ito ay salamat kay Ama, kung hindi, wala ako dito ngayon, sabi ni Yang Pujen. Hindi ito itinanggi ni Yang Gangming. Kinuha niya ang purple clay teapot at humigop ng tsaa. He then continued, totoo naman na binigay ko sa iyo ang legacy ko. Pero ang dahilan kung bakit ko ito naibigay sa iyo ay dahil sa pakikipagtulungan mo. Natigilan si Yang Pujen. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Yang Gangming. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Yang Gangming. Naglabas siya ng isang rolyo ng papel mula sa kanyang manggas at ibinigay ito kay Yang Pujen. Masama ang pakiramdam ni Yang Pujen. Matapos tanggapin gamit ang dalawang kamay ay binuksan niya ito at tinignan. Sa isang tingin lang, nagbago ng husto ang ekspresyon ni Yang Pujen. Ama, paano? Paano ito? Ang mukha ni Yang Pujen ay mapula at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Ang dokumentong ito ay talagang isang ulat sa pagsusuri ng DNA. Hindi alam kung sino ang lihim na nakakuha ng DNA ni Yang Cheng at Yang Pujen at nagsagawa ng pagsubok. Ang resulta ay maliwanag. Bumantong hininga si Yang Gangming at sinabing, hindi mo kailangang magulat. Sa totoo lang, nang palihim mo siyang ipanganak ng iyong asawa at pinaalis, alam ko na ang tungkol sa pagkakaroon ng batang iyon. Ang pangungusap na ito ay parang kulog sa isipan ni Yang Pujen. Kung gayon ama, bakit mo? Bakit? Mapait na ngumiti si Yang Gangming. Noon, isang mahalagang sandali para sa akin na makipagkompetensya para sa posisyon ng Politburo Standing Committee. Kung ako ay magtagumpay, ang aming Yang family ay maaaring makapasok sa hanay ng mga nangungunang pamilya sa Yanjin. Kung ako ay nabigo, hindi ko magagarantiya na ang aking buong pamilya ay lalamunan ng aming mga kalaban. Ikaw at ang iyong asawa ay hindi nagpakasal, ngunit mayroon kang anak na iyon. Siguradong magiging iskandalo ito sa isang pamilyang tulad natin. Lubhang ayaw ko nang magpasya kang paalisan ang bata, ngunit kinailangan kong tiisin ito at magpanggap na hindi ko alam ang tungkol dito para sa kapakanan ng buong pamilya. Hindi ko lang akalain na hindi mo mahahanap ang batang iyon. Pulang-pula at puti ang mukha ni Yang Pujen. Ang akala niya ay sila lang ng kanyang asawa ang nakakaalam nito, pero itinatago iyon ng kanyang ama sa kanyang puso at nagkukunwaring hindi niya alam. Pujen, kung ang nangyari noon ay nangyari sa isang ordinaryong pamilya, walang magiging problema sa iyo, sa iyong asawa, at sa anak na iyon.
Ang batang iyon ay magiging kayamanan lamang ng pamilya, paano nila natitiis na iwanan siya? Sinabi ni Yang Gangming na may masakit na ekspresyon, ngunit mahirap para sa iyon na ipanganak sa ganoong pamilya. Pero dahil hindi mo natiis na ipalaglag ang bata noon, walang dahilan para tumanggi kang hanapin ang bata ngayon. Ngayon, nabalot man ng anino ang pamilya Yang namin dahil sa batang iyon, hindi na kami lalamunan tulad ng dati. Sa ganitong mga kalagayan, walang dahilan para magkunwari tayong hindi na natin alam at hayaang gumala ang ating dugo at laman sa labas. Hindi ito isang bagay na dapat gawin ng Yang family. Ilang beses nagbago ang ekspresyon ni Yang Pujan. Tinanong niya, Ama, sino ang nagpadala ng ulat na ito? Napabuntong hininga si Yang Gangming at sinabing, ito ay ipinadala ng pinuno ng Lin family, Lin Shiguo. Ang pamilya Lin. Lin Shiguo. Ang ekspresyon ni Yang Pujan ay bahagyang naging malungkot. Si Lin Shiguo ay isa lamang Major General sa National Security Bureau. Wala siyang aktwal na kapangyarihang militar. How dare he interfere in the private affairs of the Yang family? Baka gusto niyang gamitin ang bagay na ito para atakehin ang prestihiyo ko sa militar at ang katayuan ng pamilya Yang para matulungan niya ang ibang pamilya na ma-promote. Sumimangot si Yang Gangming at sinabing, Pujan, bagamat si Lin Shiguo ay isang Major General lamang, huwag mo siyang maliitin. Ang pamilya Lin ay hindi kasing simple nang nakikita sa ibabaw. Gayunpaman, bago ka pumasok sa bilog na iyon, hindi mo malalaman ang tunay na pagkakakilanlan ni Lin Shiguo. Kailangan mong ituring si Lin Shiguo bilang isang elder. Ito ang babala ko sa iyo. Bihira sa kanyang ama, na nagretiro na, napaalalahanan siya sa ganoong seryosong tono. Agad namang sumang-ayon si Yang Pujan. Gayunpaman, ang kanyang puso ay napuno ng pagdududa. Si Lin Shiguo ay hindi lamang isang Major General. Ano iyon? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Yang Pujan, Ama, dahil naihayag mo na ang bagay na ito at umaasa na ang taong iyon ay babalik sa pamilya Yang, kung gayon bilang iyong anak, wala akong dahilan para tumanggi. Gayunpaman, alam mo rin na malapit na ang araw ng aking halalan. Sana pagkatapos ng eleksyon ay mahanap ko na ang taong iyon at ipaliwanag ko sa kanya ang bagay na ito. May bahagyang pagkabigo sa mga mata ni Yang Gangming, ngunit tumango pa rin siya. Lolo na ako. Ikaw ang ama ng batang iyon. Dahil ito ang pinili mo, kaya hindi na ako nararapat na magsabi pa. Ang pamilyang ito ay sa huli ay ibibigay sa iyo. Sana lang ay matrato mo ng maayos ang batang iyon. Bagamat hindi ko alam kung paano siya lumaki, iniisip ko na hindi ito magiging madali para sa kanya. Naiintindihan, Ama, tumayo si Yang Pujan. Kung walang ibang bilin si Ama, gusto ko munang bumalik sa hukbo. Go, masyado akong nag-aksaya ng oras mo. Ikanaway ni Yang Gangming ang kanyang kamay. Pagkaalis ni Yang Pujan, naglakad pabalik ang matandang babae. Ngumiti siya kay Yang Gangming at sinabing, Guro, nalinaw na ang bagay na gusto mong magpadala ako ng mga tao para mag-imbestiga. May asawa na talaga si Young Master Chen. Bukod dito, ang kanyang asawa ay apo ni General Lin Shiguo. Gayunpaman, hindi siya anak ng pangunahing asawa. Ganun ba? No wonder. Tumango si Yang Gangming. Nakangiti pa rin ang matandang babae at sinabing, ngunit anuman ang mangyari, ang pagbabalik ni Young Master Chen ay itinuturing na isang masayang okasyon para sa pamilya Yang. Iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon ni Young Master Lai kapag nalaman niyang mayroon siyang nakatatandang kapatid. Young Mistress dapat ang pinakamasayahin. Kung tutuusin, bumalik na ang kanyang anak na matagal nang nawala. Kinuha ni Yang Gangming ang isang itim na piraso ng chess at bumantong hininga. Ang buhay ay parang laro ng chess. Mahirap hulaan. Nang bumagsak ang itim na piraso ng chess, ang mga itim na piraso ng chess na ipinadala sa Silk Road ay agad na nabuhay at na-counter-attack ang mga puting piraso ng chess.
Noong Lunes ng umaga, pagkatapos bumili ng almusal, tumakbo si Yang Cheng sa opisina ng departamento ng PR ni Yulei. Hindi siya sinalubong ng inaasahan niyang karamihan. Sa halip, nakita niya ang isang grupo ng mga babae na nagkukumpulan at nag-uusap tungkol sa kung ano-ano. Ibinaba ni Yang Cheng ang kanyang almusal at tiningnan ng maigi. Ito ay isang grupo ng mga babaeng PR na nag-uusap sa paligid ng isang malaking mapa ng Japan. Nang makitang lumapit si Yang Cheng, agad na binago ni Zhang Kai, na nakikipagtalo sa ilang mga babae, ang kanyang target. Iniwan niya ang mga babae at tumakbo para pumili ng almusal. Mrs. Zhang, can you have some professional ethics? Bakit ka kakain sa gitna ng usapan? Sigaw ng isa sa mga babae. Kinuha ni Zhang Kai ang isang bag ng pritong dumplings at kumagat. Nakaramdam agad ng oily ang labi niya. Gawin mo lahat ng gusto mo. Sasama ako kay Ate Minggayo. Tinanong ni Yang Cheng si Zhao Hongyan, ano ang pinag-uusapan ninyo? Dahil mainit ang opisina, naka-purple sweater lang si Zhao Hongyan. Siya ay tumingin maamo at kaakit-akit. Ngumiti siya at sinabing, nagdedebate sila kung pupunta sila sa Narita Airport sa Tokyo at magsaya sa Tokyo, o diretsyong pumunta sa Hokkaido. Para sa year-end trip, pinili ng buong PR department ang Japan. Nasa PR department din noon si Yang Cheng, kaya natural na kasama siya. Gayunpaman, si Yang Cheng noon ay medyo naiiba sa ngayon. Dahil sa insidente sa Yamatosek, medyo kakaiba ang pakiramdam ni Yang Cheng sa pagpunta sa Japan. Gayunpaman, hindi na kailangang iwasan ito. Naisip na lang niya na kung pupunta talaga siya ng Japan, maraming gulo. Matapos ipaalala ni Zhang Kai, biglang naalala ni Yang Cheng na pupunta siya ng Japan kasama si Liu Minggayo. Ngayon, tila walang maraming pagkakataon na maging intimate sa China. Ang pagpunta doon ay maaaring makabawi sa kanyang mga pagsisisi. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Beauty Liu. Matapos makinig sa mga babaeng kasamahan na nagtatalo sa opisina ng ilang sandali, walang naintindihan si Yang Cheng. Kaya, tumakbo siya palabas ng headquarters ni Yulei at bumalik sa Yulei Entertainment sa kabilang kalye. Pagpasok niya sa sariling opisina ay napuno na ito ng mga tao. Maliban sa kanyang kanang kamay, sina Zhao Teng at Wang Jia, may isang taong hindi niya inaasahan si Chang Wei. Nakasuot siya ng gray coat na may puting silk scarf, black lace stockings, at isang pares ng light brown na high-heeled na bota. Ang kanyang buhok ay bahagyang kulot at kinulayan ng ilang hibla ng mapang akit na pula. Si Rose, na nakasuot ng mga damit pang taglamig, ay mukhang hindi gaanong tamad at sexy, at mas simple at sexy na parang isang kagandahan ng lungsod. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Yang Chen ang babaeng ito sa kanyang opisina, kaya pakiramdam niya ay sariwa ito. Kinindatan niya si Rose, na tumugon ng may tipid ng ngiti, na hindi alam ni Yang Chen kung tatawa o iiyak. Direktor, nandito ka na. Matagal nang naghihintay si Miss Sito, malawak na ngumiti si Wang Jia. Ang mukha niya ay parang bulaklak na namumukadkad. Malinaw, masaya siyang kasama si Chang Wei. Mabilis na bumangon si Zhao Teng at nagtimpla ng isang tasa ng mainit na tsaa para kay Yang Cheng. Ipinasa niya ito kay Yang Cheng at sinabing, nabalitaan ko mula kay Miss Sito na malapit kayong magkaibigan ng direktor. Hiniling niya sa amin na magsalita ng malaya. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa talent show sa susunod na taon. Umupo si Yang Chen sa kanyang umiikot na leather chair. Naiintriga, nagtanong siya, nagawa mo bang gumawa ng conclusion? Sinabi ni Wang Jia, after some discussion, we decided to name the activity Star of Yulei. Bagamat medyo makulit, nakakataas ito ng banner namin. At saka, marami na ring talent show ngayon. Ano sa palagay mo? Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo? Walang pakialam si Yang Cheng sa pangalan. I'm fine with it. Paano natin gagawin? Handa na ba ang plano?
Sa totoo lang, hindi ganoon kahirap ang buong proseso. Si Yulei ay nag-organisa ng lahat ng uri ng malakihang kompetisyon sa pagmamold noon. Walang gaanong pagkakaiba sa kalikasan sa pag-aayos ng isang talent show na tulad nito. Sinabi ni Zhao Teng, ngunit ang hukom na kailangan nating piliin ay isang mahalagang problema. Ang taong iyon ay dapat na sikat at may sapat na impluwensya. Isa pa, hindi pwedeng ang mga judges ang ginagamit ng ibang talent show. Mas maganda kung international judge. Pagkatapos ng lahat, ang Yulei ay isang internasyonal na kumpanya. Kailangang harapin ng Yulei Entertainment ang buong mundo sa hinaharap. Kaya, sino ang hinahanap natin? Direktor, sinabi mo na maaari mong lutesin ang problemang ito sa huling pagkakataon. Nagtataka ako. Ngumiti si Yang Cheng at lumingon kay Chang Wei, sino sa tingin mo ang mas angkop? Umiling si Chang Wei. I don't know. I don't care about the entertainment industry. Nandito lang ako para kumita. Makikinig ako sa'yo. Wala rin akong pakialam sa entertainment industry. Buti na lang, may kilala akong kaibigan sa entertainment industry. Mahiwagang ngumiti si Yang Cheng sa kanilang tatlo at mabilis na pinindot ang ilang mga butones sa kanyang desk. Isang screen ng computer ang nakaproject sa puting nyebe na dingding ng opisina. Nakasara ang mga blind sa bintana at naging malinaw ang screen sa dingding. Binuksan ni Yang Cheng ang MSN sa computer. Pagkatapos magpasok ng isang account, nag-login siya at nag-online. Hindi lamang sina Wang Jia at Zhao Teng, ito rin ang unang pagkakataon na nakita ni Chang Wei si Yang Cheng sa MSN. Gayunpaman, hindi niya alam kung sino ang kaibigan ni Yang Cheng at naghintay ng may pagtataka. Pagkatapos mag-online, may mahigit 10 kaibigan si Yang Cheng sa kanyang listahan ng kaibigan. Hindi niya masabi kung sino sila. Napangiti si Yang Cheng. Ang swerte ko. Online siya. Habang nagsasalita siya, binuksan niya ang dialog box ng kaibigang babae. Walang sabi-sabi, binuksan niya ang video call mode at hinintay na tanggapin ng kabilang partido. Tinanggap ng babaeng kaibigan pagkatapos ng halos kalahating minuto. Parang nahuhuli ang video dahil sa network. Maya-maya ay lumabas na rin sa screen ang mukha ng kabilang partido. Gayunpaman, sa sandaling ito ay lumitaw, sina Wang Jia at Zhao Teng ay parehong napasigaw sa gulat. Oh Diyos ko! Kristen! Nananaginip ba ako? Bagamat medyo malabo ang video, kitang-kita pa rin ang mukha ng kabilang partido. Sa maluwag na king level na pink na kama sa background, isang blonde na babae na naka-silk pajama ang mukhang inaantok sa profile picture ni Yang Cheng na may kaakit-akit ng ngiti. Mukhang nasa 20s ang blonde na babae. Ang kanyang balat ay kasing puti ng jade. Hindi naman mainit ang kanyang figure pero sakto lang. Nakabalot man siya ng maluwag na pajama, kapansin-pansin pa rin ang perpektong kurba ng kanyang dibdib. Siya ay may malaanghel na mukha at isang mataas na ilong na tulay na nagpapatingkad sa kabayanihan at kaseksihan na natatangi sa mga babaeng kanluranin. Ang kaaya-aya at pinong ugali na iyon ay hindi isang bagay na hatid ng purong kagandahan. Sa kabaligtaran, ito ay nagparamdam sa mga tao na dahil sa ugali na iyon kaya ang babaeng ito ay makapigil hiningang maganda. Kahit na sa mga estetik na pamantayan ng mga taga-silangan, ang kagandahan ng babaeng ito ay hindi nagkakamali. Mukhang wrong time ako nagpadala ng video. Kristen, matutulog ka na? Tanong ni Yang Cheng sa matatas na Ingles at Amerikano. Nang aasar na hinaplos ni Kristen ang kanyang gintong buhok. Yang, although napakasungit, please believe me when I say that you never look at the other party's time zone when you send a message. Nang marinig ni na Zhao Teng at Wang Jia na tinawag talaga ni Yang Cheng ang babae na Kristen, laking gulat nila na hindi sila makapagsalita. Nakita ni Chang Wei na may kausap na dayuhang babae si Yang Cheng na napakaganda na kahit babae ay naiinggit sa kanya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng sama ng loob.
Tinanong niya si Wang Jia, sikat na sikat ba ang babaeng ito? Tuwang-tuwang bumulong si Wang Jia. Miss Sito, ayaw mo bang manood ng sine? Kristen Stewart, ang pinakamainit na diva sa Hollywood. Siya ang Best Actress at Best Supporting Actress sa Oscars. Nanalo rin siya ng Best Actress Award sa 5 international A-level film festivals. Noong nakaraang taon, kinilala siya ng Grammys para sa Best Country Album at Best Female Singer. 26 years old pa lang daw siya. Siya ay isang henyo sa mga henyo. Nasa ibang bansa man siya o nasa Huwasiya, siya ang idolo at pangarap na diyosa ng hindi mabilang na mga lalaki at babae. Bagamat talagang hindi gaanong binibigyang pansin ni Chang Wei ang entertainment industry, alam pa rin niya ang tungkol sa Oscars at Grammys. Parang pambihira talaga ang babaeng ito. Ngunit paano siya nakilala ni Yang Cheng? Sa kabilang panig, sina Yang Cheng at Kristen ay matatas nang nag-uusap sa Ingles. Pagkatapos ng ilang maliit na usapan, direktang sinabi ni Yang Cheng ang pangunahing layunin ng video call. Nang marinig ni Kristen na para sa kanya ang maging judge para sa isang talent show, tila hindi niya kilala si Yang Cheng. Tumingin siya kay Yang Cheng ng kakaiba at saka humajijek. Tumingin siya kay Yang Cheng ng mapang-akit at sinabing, Yang, mukhang napaka-espesyal na buhay mo simula nang bumalik ka sa Huwasiya. Na-curious talaga ako kung ano ang itsura mo kapag nakaupo ka sa isang opisina. Makipagkita sa iyong mga subordinate. So, pumayag ka na. Nakangiting sabi ni Yang Cheng. I can participate. I've planned to give myself a good holiday this year, pero hindi ako makakasali sa bawat talent show. So, you'll still have to invite other judges, diretsong sabi ni Kristen. Bago magsalita si Yang Cheng, sinabi ni Wang Jia, na hindi na makapaghintay pa, sa kanyang hindi gaanong karaniwang Ingles, tiyak na hindi ka namin masyadong guguluhin, Miss Kristen. Sa katunayan, hanggat ikaw ay handang lumitaw ng isang beses at maging isang hukom para sa aming huling kompetisyon, ang aming kaganapan ay maaaring makumplito ng perpekto. Nanlumo si Yang Cheng. Napakadali nito para kay Kristen, ngunit dahil sinabi na ito ni Wang Jia, wala na siyang masabi pa. Sabi niya, ang kausap mo ay ang aking assistant, si Wang Jia. Kakausapin ka niya tungkol sa partikular na gawain sa hinaharap. Ginagamit ko lang ang aking makapal na balat para imbitahan ka sa Huwasiya. Humikab si Kristen at mapang-akit na iniunat ang kanyang katawan. She said, understood. You know my contact information. Inaantok na ako ngayon. Good night, Yang. Magandang gabi. Matapos eye off ang video, kinansela ni Yang Cheng ang projection at binuksan ang mga blind. Sina Wang Jia at Zhao Teng, na nasa estado pa rin ng pananabik, ay parang nananaginip. Walang iba kundi excitement sa mata ng isa't isa. Nagkataon, ang paraan ng pagtingin nila kay Yang Cheng ay puno rin ng paghanga. Matapos magsulat ng email address si Yang Cheng kay Wang Jia, pinaalis niya silang dalawa para magtrabaho, at si Chang Wei lang ang naiwan sa opisina na may kakaibang ekspresyon sa mukha. What's wrong, Chang Wei babe? Nakakabitin na ang labi mo ng teapot, sabi ni Yang Cheng habang nakatingin sa nakapout na labi ni Chang Wei. Ang mga mata ni Chang Wei ay parang scanner, na nagwawali sa katawan ni Yang Cheng. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ilang babae pa ba ang tulad ng babaeng iyon sa ibang bansa? Natigilan si Yang Cheng. Sa wakas ay naunawaan na niya ang dahilan ng sama ng loob ni Chang Wei. Ngumiti siya at sinabing, Chang Wei babe, you're really wrong this time. Kristen isn't my woman. At least I'm not capable enough to sleep on the same bed as her at hindi ma-kick out. Magkaibigan lang kami na may magandang relasyon. Nang makitang hindi nagbibiro si Yang Cheng, hindi ito kapanipaniwala ni Chang Wei. Sabi niya, talagang bibitawan mo ang ganyang kagandahan. Mukha ba akong uhaw na uhaw? Mapait na ngumiti si Yang Cheng.
Para talagang halimaw siya sa paningin ng mga babaeng nakapaligid sa kanya. Walang sinabi si Chang Wei. She just pursed her rosy lips at ibinaling ang maningning na mga mata sa ibang lugar. May ekspresyon siya na nagsasabing, tama. Hinawakan ni Yang Cheng ang kanyang noo sa pagkabalisa. Hindi nakakagulat na hindi nakinig si Tang Wan sa kanyang paliwanag kagabi. Matapos makipag-usap kay Chang Wei at harapin ang ilang simpleng bagay sa opisina, tumingin si Yang Cheng sa orasan sa computer. Hindi pa tanghalian, kaya't tumayo siya at sinabing, "Tara, lakad tayo. Hindi tayo uupo sa opisina ngayon. Makipaglaro tayo sa aking maliit na batang babae na si Chang Wei sa isang araw." Bahagyang nagulat si Chang Wei, "Isang araw? Bakit? Ayaw mong makipaglaro sa asawa mo kahit isang araw?" Nakangiting tanong ni Yang Cheng. "Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Medyo nagulat lang ako na magkakaroon ka ng araw para samahan ako." Si Chang Wei ay sumikat sa tuwa. Medyo nalungkot si Yang Cheng. Bakit niya sinabing halimaw siya? Malaki ang utang na loob sa kanya ng mga dilag sa paligid niya. Pagkatapos umalis sa kumpanya kasama si Chang Wei, sumakay sila sa kotse ni Yang Cheng. Hiniling ni Chang Wei sa ilang attendant ng Red Thorn Society na bumalik muna. Pagkatapos ng lahat, kapag kasama niya si Yang Cheng, hindi niya kailangan na magbantay laban sa mga kaaway at kalaban. "Saan tayo pupunta?" Matapos ikabit ang seatbelt, excited na tanong ni Chang Wei. Saglit na nag-isip si Yang Cheng, "It's winter. Sobrang lamig sa labas. Ang boring sa city. Bakit hindi kita ihatid sa mall? Kahit alam kong hindi kayo nagkukulang sa damit, hindi ko akalain kayong mga babae tatanggihan ang ganitong bagay." Lumiwanag ang mga mata ni Chang Wei. Obviously, kahit isang makapangyarihang mafia boss ay hindi makalaban sa tukso ng mall. Dahil Lunes at umaga, wala masyadong tao na namimili sa mall. Dinala ni Yang Cheng si Chang Wei sa sikat na Golden Palm Building sa Zhonghai. Karamihan sa mga high-end na internasyonal na tatak ay narito. Hindi pumupunta rito ang mga ordinaryong mamamayan para bumili ng damit, kaya magandang lugar iyon para mag-date at mag-hangout ang dalawa. Bagamat halos isang taon nang magkakilala ang dalawa at matagal nang naging matalik sa isa't isa. Ito ang unang pagkakataon para kay Chang Wei na mag-shopping kasama ang kanyang pinakamamahal na lalaki, na lalong nagpasaya at nagpakinang sa kanya. Hawak ang palso ni Yang Cheng, sumakay sila sa elevator papunta sa unang palapag ng gusali. Ang mga kaakit-akit at nakaistilong damit sa kanilang paligid ay pangalawa. Nasiyahan si Chang Wei sa kanilang oras na magkasama. Napakatahimik ng mall dahil halos walang customer. May mga tindera lamang na naghihintay ng magalang sa mga customer at nakangiti sa kanila habang naglalakad sila. Nakita ni Yang Cheng si Chang Wei na tila bumalik sa kanyang teenage years at hindi napigil ang matawa. Kung makikita ka ng iyong mga kababata na ganito, napakahirap para sa kanila na igalang ka sa hinaharap. Hindi bale. Anyway, malapit na akong magbitiw bilang presidente at maging seryosong boss ng isang entertainment company. Mas mabuting ipaubaya na lang kay Rongrong ang respeto ng mga taong iyon, walang pakialam na sabi ni Chang Wei. Nagtanong si Yang Chen, "Pinaplano mo bang ipasa ang posisyon kay Rongrong sa lalong madaling panahon?" Hindi inaasahan ni Yang Cheng na si Chen Rong, na nagkataong dinala sa Zhonghai, ay susuportahan ni Chang Wei balang araw upang maging presidente ng Red Thorn Society. Bagamat alam niya na mabilis ang pag-unlad ni Chen Rong at likas na matalino, si Chang Wei ay nasa kanyang tuktok. Medyo hindi inaasahan ang pagbaba niya sa pwesto. Sa katunayan, palagi akong may ideya. Gusto kong isama ang mga ilegal na negosyo ng Red Thorn Society sa isang legal na kumpanya at pagkatapos ay maging isang nakalistang grupo. Kung ganoon, ang presidente ng Red Thorn Society ay hindi magiging angkop para sa pinuno ng grupo, sabi ni Chang Wei. Biglang naintindihan ni Yang Cheng. Inabot niya at kinamot ang maselang mukha ni Chang Wei, "Kaya gusto mong maging presidente ng isang nakalistang kumpanya?"
Iniisip ko na kahit na talagang may kakayahan si Rongrong na pamahalaan ang Red Thorn Society, hindi susundin ng mga underling ang utos ni Rongrong pagkatapos mong umalis. Kinagat ni Chang Wei ang kanyang mga labi at sinabing, ginagawa ko ito para balang araw ay makaalis ako ng lubusan sa bilog na iyon. At least, makasama kita ng hayagan at makatayo sa harap ng mundo. Haharapin ko rin ang mga mata ng lahat ng mahinahon. I've said that I don't care about your background in the underworld. Sumimangot si Yang Cheng at sinabing, huwag laging maawa sa sarili mo. Magagalit ito sa akin. Alam kong wala kang pakialam, pero ginagawa ko. Bumulong si Chang Wei at sinabing, sige, ginagawa ko na ito sa lahat ng panahon. Hindi masama para sa kinabukasan ko at ng Red Thorn Society. Habi, huwag kang mag-alala tungkol doon. Walang pagpipilian si Yang Cheng kundi ihinto ang pag-uusap tungkol sa paksang ito. Dinala niya si Chang Wei sa pinakamalapit na butik ng Prada at nagsimulang mamili ng maluwag. Ang mga produkto ng Prada ay itinatag noong 1913. Mula nang ilunsad ito ay pinaburan ng mataas na uri ng Europa, lalo na ang Italia, kabilang ang maharlikang pamilya at mga maharlika. Ang mahusay na tradisyonal na kalidad ay nagpatuloy hanggang sa araw na ito, na sinamahan ng mga pinaka-avant-garde na elemento ng pag-unlad, at nagkaroon ng malakas na sigla. Siyempre, ang mga premium na produkto ng Prada ay medyo mahal dahil maraming mga produkto ng Prada ang patuloy na tataas ang halaga pagkatapos ng ilang taon at may mataas na halaga ng koleksyon. Bagamat walang gaanong pera si Yang Cheng sa kanya ngayon, mayroon pa rin siyang higit sa 1,000,000 yuan na ipon. Dinala niya si Chang Wei upang mamili sa naturang tindahan, at hindi siya natakot na mawalan siya ng mukha at umasa kay Chang Wei na magbayad ng bill. Hindi kapos sa pera si Chang Wei. Hindi niya masyadong naramdaman nang makita niya ang nakasisilaw na line-up ng 5-digit na presyo sa butik. Nang maglakad si Chang Wei sa bagong counter ng mga sapatos na pambabae sa taglagas at taglamig na Prada Fiochetto. Ang kanyang mga mata ay agad na naakit ng isang pares ng matulis na stilettos na pinalamutian ng mga crimson bow. Ang katulong sa tindahan. Natahimik at magalang na sumusunod sa tabi, ay matalinong tumayo at nagpakilala na may ngiti, Miss, ang pares na ito ng Fiochettos ay bagay na bagay sa iyong matikas at marangal na ugali. Ito ay isang bagong estilo na inilabas ngayong taon. Ipinagpapatuloy nito ang materyal na katad na buwaya at ang klasikong pagbuburda, at naaayon sa trend ng kalye noong 1950s. Kung ipares mo ito sa itim na medyas at isang makapal na palda na hanggang tuhod, ito ay magiging isang napaka-estilong tugma. Wala pang 20 pares ng sapatos na ito sa buong Huasia, at isa itong pandaigdigang koleksyon ng limitadong edisyon. Inilaan lamang sa amin ang pares na ito, kaya kung gusto mo ito, hindi mo ito maaaring palampasin. Magkano ito? Mahinang tanong ni Chang Wei. Ang pares ng sapatos na ito ay walang tag ng presyo, kaya ang presyo ay magbabago ayon sa merkado. Tumakbo ang shop assistant sa computer at hinanap ito. Ngumiti siya at sinabing, Miss, ang pinakabagong presyo sa merkado ay 110,000 Huasia dollars. Narinig ang 110,000, kahit na hindi kapos sa pera si Chang Wei, bigla siyang lumingon at sumimangot. Sigurado ka ba? 110,000. Hindi ba available ang normal na Fiochetto sa halagang 10,000? Napangiti pa rin ang shop assistant at sinabing, hindi ako nagkakamali, Miss. Ang pares ng sapatos na ito ay kumikinang ng husto sa birthday party ng bagong British princess ilang araw na ang nakakaraan. Ito ay lubos na pinuri, kaya ito ay mataas ang demand sa mataas na klase. Nag-alinlangan si Chang Wei. Kahit na talagang nagustuhan niya ang pares ng crimson stilettos na ito na tumugma sa kanyang estilo. At mayroon siyang puhunan para bilhin ito, medyo sobra pa rin kung gumastos ng 110,000 sa isang pares ng sapatos. Gusto mo ba? Nakangiting tanong ni Yang Cheng. Napapout si Chang Wei. Well, ang kulay at pattern ay mukhang maganda talaga,
ngunit ang 110,000 ay masyadong mahal. Kahit na ang aking pinakamahal na sapatos ay hindi lalampas sa 20,000. Pagkatapos ay bibilhin ko ito para sa iyo, sabi ni Yang Cheng. Saglit na natigilan si Chang Wei bago siya umiling. Kalimutan mo na yon, hubby. Hindi sulit na gumastos ng sobra sa isang pares ng sapatos. I'm not doing it for the shoes, I'm doing it for you. Napangiti si Yang Cheng habang inilabas ang kanyang bank card at iniabot ito sa shop assistant. Kukunin ko itong pares. Nang marinig ang dahilan ni Yang Cheng, nakaramdam si Chang Wei ng tamis sa kanyang puso. Hindi niya napigil ang magtipto at humalik sa pisngi ni Yang Cheng. Tiningnan ni Yang Cheng ang nasisiyahang si Chang Wei at bumantong hininga, bihira akong magkaroon ng oras para samahan ka. Bihira lang tayong magkasama ngayon, kaya tanggapin mo na lang ang reg along ito mula sa akin at hayaan mo akong gamaan ang pakiramdam ko. Hindi inaasahan ng shop assistant na ang tila ordinaryong lalaking ito ay bibili ng pinakamahal na sapatos sa tindahan ng walang pag-aalinlangan. She said with great envy, "Miss, you're so lucky." Pagkatapos ay agad niyang ini-swipe ang kanyang card para tulungan si Yang Cheng na kunin ang sapatos. Pagkatapos bayaran ang bill, natanggap ni Yang Cheng ang pulang-pula na bonot na pampalamuti na sapatos. Hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait sa kanyang puso. Ang pera ng kababaihan ay talagang madaling kumita. Wala siyang nakitang espesyal sa mga sapatos na ito, ngunit talagang nagkakahalaga ito ng 110,000. Kung hindi dahil sa wala siyang pakialam sa pera, hindi ito kakayanin ng mga ordinaryong lalaki. Hindi nakakagulat na ayaw ng mga lalaki na samahan ang mga babae sa pamimili. Mas minahal nila ang kanilang mga binti at wallet. Bago natapos ni Chang Wei ang paglalaro ng sapatos, kinuha ni Yang Cheng ang sapatos at sinabi kay Chang Wei, "Halika, maupo ka sa stool." Habang nagsasalita siya, hinailan niya si Chang Wei sa sofa sa entrance ng tindahan para makapagpahinga ang mga customer. Nang tumingin kay Yang Cheng na nagtataka, nagtanong si Chang Wei, "Hubby, anong ginagawa mo?" Naka-squat, hinawakan ni Yang Cheng ang payat na guya ni Chang Wei at nakangiting itinaas ang kanyang ulo, "Bumili ka ng ganoon kamahal na pares ng sapatos. Kung hindi mo agad isusuot ang mga ito para makita ko, mararamdaman kong hindi balanse." Namula ang mukha ni Chang Wei. Sa wakas ay naunawaan niya na talagang hinuhubad ni Yang Cheng ang kanyang sapatos at isinusuot ito para sa kanya. Tinanggal ang isa sa mga bota ni Chang Wei, hinawakan ni Yang Cheng ang maselang maliit na paa ni Chang Wei at kinurot ito ng ilang beses. Ito ay malambot at karne at napaka-komportable. "Baby Chang Wei, huwag mong gamitin ang iyong mga kamay kapag nagpapamasahe ka sa akin sa hinaharap. Ang iyong mga paa ay masyadong cute." Kahit na nakasabit sila sa kama, ang sensitibo at matabang maliliit na paa ni Chang Wei ay hindi kailanman nahawakan at pinaglaruan ni Yang Cheng ng ganito. Sa harap ng ilang katulong sa tindahan, hinubad ang kanyang bota, at siya ay minasa at kinurot. Si Chang Wei ay parehong masaya at nahihiya. Nagkaroon ng lahat ng uri ng damdamin na mahirap ilarawan. "Hubby, huwag kang ganito." Lahat sila ay nanonood. Kinagat ni Chang Wei ang kanyang ibabang labi at nag-aalalang sinabi. Napangiti si Yang Cheng, "Ano ang kinakatakutan mo? Hindi nila tayo kilala." Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Yang Cheng ang bagong binili na winter shoes at dahan-dahan ang isinuot para kay Chang Wei. Tamang-tama ang mga ito. Nakakonekta sa mga guya na nakabalot sa itim na sutla, ang pulang-pula na bow ornamental na sapatos ay nagmukhang maliksi at magaan. Sulit talaga ang 110,000. Mukhang hinihintay ka nitong pares ng sapatos na lumitaw. Si Yang Cheng, na nakakita ng napakaraming luxury goods, ay mayroon pa ring tiyak na pagpapahalaga at hindi maiwasang mapabulalas. Nang pinagmamasdan ang lalaking nasa kanyang harapan na maingat na nagsuot ng pulang stilettos, naramdaman ni Chang Wei na malapit nang matuno ang kanyang puso. Ang romantikong eksena na hindi niya pinangarap noon ay talagang lumabas sa kanyang mga mata.
Kinuha ni Yang Cheng ang isa pang sapatos at binalak na isuot ito para kay Chang Wei. Gayunpaman, nang haburin ni Yang Cheng ang isa pang sapatos ni Chang Wei, may ilang babaeng nakasuot ng propesyonal na suit ang lumapit sa sulok ng tindahan sa harap nila. Ang isa sa kanila ay isang dalaga na nakasuot ng simpleng itim na suit. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang bun, at siya ay may matikas at pinong ugali. Yung ibang babae parang may kasamang staff, at may ipinapaliwanag sila sa babae. Sa sandaling makita ni Yang Cheng ang babae, nanigas ang kanyang katawan at tumigil sa paggalaw ang kanyang mga kamay. Lumingon si Chang Wei sa kanyang ulo sa pagkalito at tumingin sa mga babaeng naglalakad. Nang makita niya ang napakagandang babae na nangunguna sa kanila, hindi niya maiwasang bahagyang ibuka ang bibig. Bagaman ito ang unang pagkakataon na nakita ni Chang Wei ang babaeng iyon, naalala na niya ang kanyang hitsura sa pamamagitan ng impormasyon. Si Lin Ruoxi iyon. Nang makita ni Yang Cheng at Chang Wei si Lin Ruoxi, nakita din ni Lin Ruoxi si Yang Cheng, na bahagyang natatalo. Mula sa pananaw ni Lin Ruoxi, nakita niya si Yang Cheng na nakaluhod sa harap ng isang magandang babae. Hawak ang isang bagong pulang-pula na mataas na takong, hinawakan ang isang maliit na paa ng babae, na para bang tutulungan niya ang babae na isuot ang sapatos. Ito ay walang alinlangan na isang napaka-hindi maliwanag na aksyon, napaka-hindi maliwanag na ito ay gumawa ng mga tagalabas na mamula. Ang nagpalamig kaagad sa puso ni Lin Ruoxi ay ang hitsura ng babae ay lubhang namumukod-tangi. Na may matingkad na mga mata at mapuputing ngipin, mapupulang labi at mapuputing balat, at isang tamad at kaakit-akit na ugali. Bilang isang babae, malinaw na malinaw kay Lin Ruoxi na ang gayong babae ay may matinding pagkahumaling sa mga lalaki. Bagamat alam niya sa nakaraan na nagtapat si Yang Cheng na marami siyang babae sa labas. Ngunit kung ano ang narinig niya at nakita ng sarili niyang mga mata, napakalaki ng ganitong uri ng pagkakaiba. Ang mukha ni Lin Ruoxi ay walang kahit katiting na kakaibang ekspresyon, ngunit sa kanyang malamig na mga mata, may nakakapanghinayang aura. Yung tipong pahirap sa puso niya, siya lang ang nakakaramdam. Kahit na handa na siya sa pag-iisip, nararamdaman pa rin ni Lin Ruoxi na parang nabasag ang kanyang puso sa sandaling ito. Ang isang uri ng pagkahapo at kawalan ng kapangyarihan na nagmula sa kaluluwa ay umakit sa buong katawan ni Lin Ruoxi. Kung hindi dahil sa huling bakas ng pagiging makatwiran at katatagan, masisiguro pa ni Lin Ruoxi na siya ay himatayan kaagad. Ganon ba talaga ako ka-career? Ngunit paano magiging ganito ang mapot na lalaking ito, siya? Ganito ba ang pakikitungo niya sa ibang babae sa labas? Hindi man lang siya nagdalawang isip na lumuhad at tumulong sa ibang babae na magsuot ng sapatos. Nang maisip niya kung paano kakasabi lang ng lalaking ito nang ikliin ito ng kalahating taon, sa harap niya kahapon, talagang gusto ni Lin Ruoxi na sumugod at sampelan siya. Ganoon ba siya kasama? Nagbabago ng mga bagay para sa kanya. Nag-iisip para sa kanya, at kahit na natutunan kung paano maging isang asawa para sa kanya, sa huli, hindi ba talaga siya kasing husay ng mga babaeng ito sa labas? Para sa kanila, maaari siyang lumuhad, malinaw niyang ipinahiwatig na hindi siya handang hiwalayan siya, ngunit malupit niyang binawasan ang isang buong taon. Sa lahat ng uri ng pag-iisip sa kanyang isipan, naglakad na si Lin Ruoxi papunta sa gilid ni Yang Cheng at Chang Wei. Hindi tumayo si Yang Cheng, pinananatili pa rin ang kanyang orihinal na posture, at si Chang Wei, pagkatapos ng maikling panahon ng sorpresa, ay huminahon. Kung tutuusin, isa rin siyang babae na nakakita ng hangin at alon. Kahit na ito ay ang pagkakakilanlan ng isang may bahay, na nakaharap kay Lin Ruoxi sa unang pagkakataon, hindi pinili ni Chang Wei na umatras. Huminto si Lin Ruoxi, lumingon, at tumingin kay Chang Wei, na nakaupo sa sofa. Ang isa ay kasing lamig ng isang bundok ng yelo, ang isa ay casual at mapagbigay, hindi kahit kaunti. Pagkatapos ng banayad na paligsahan sa pagitan ng mga babae, lumingon si Lin Ruoxi, at tumingin sa kanya.
Napakaganda ng sapatos, bagay na bagay sa babae mo. Malamig na sabi ni Lin Ruaxi, nang walang kahit katiting na bahid ng emosyon. Alam ni Yang Cheng na hindi niya ito maiiwasan, at sinabing may bahagyang mapait ng ngiti, ganun ba, sa palagay ko rin. May trabaho ka ba dito? Ang Golden Palm Tower ay isang pag-aari sa ilalim ng aking kumpanya. Kakaiba ba na nandito ako para sa isang inspection? Sabi ni Lin Ruaxi. Natigilan si Yang Cheng, masyadong nakakatakot ang mga asset ni Lin Ruaxi, paano magiging kanya ang isang random high-class department store. Nagkataon lang, kailangan niyang narito para sa isang inspection ngayon. Hindi niya alam kung sadyang pinaglalaroan siya ng langit, ngunit maiisip ni Yang Cheng na sa sandaling ito, ang puso ni Lin Ruaxi ay nasa isang mapanganib na bagyo. Gayunpaman, dahil sinabi na niya sa kanya na maghihiwalay sila sa kalahating taon. Kung gayon marahil ay magagamit niya ang pagkakataong ito para makita siya nito, at mula noon, wala nang anumang pagpapaubaya sa kanya, na mabuti rin. Bagay. Nagsimula na ang kanilang kasal sa katawa-tawang paraan, at maliban sa lahat ng uri ng pananakit ng ulo, dinala niya sa kanya ang lahat ng uri ng panganib. Tila oras na para magigting ang kanyang mga ngipin at humiwalay kay Lin Ruaxi, ito ay makakabuti lamang para sa kanya. Pagkatapos magsalita ni Lin Ruaxi, tiningnan niya ng huling tingin si Chang Wei, pagkatapos ay tumingin kay Yang Cheng, at pinaalis ang grupo ng mga manager ng gusali nang hindi lumilingon. Hindi ko akalain na magiging ganito ang unang pagkikita namin ni Empress. Tapos na, parang sobrang bad mood siya. Mahinang sinabi ni Chang Wei, "Hubby, galit na ba siya sa akin ngayon?" Inangat ni Yang Cheng ang kanyang ulo. At sinabing may nakakaaliw na ngiti. Huwag kang masyadong mag-isip, magpakabuti ka at isuot mo ang iyong bagong sapatos, pagkatapos ay ihahatid kita sa tanghalian, at magpapatuloy tayo sa pamimili pagkatapos nito. Galit na sinabi ni Chang Wei, "Kasalanan mo ang lahat. Pinilit mong magsuot ng sapatos para sa akin ng ganito. Dapat isipin niya na isa akong vixen, at ako ang gustong makipaghiwalay sa iyo." Kumunot ang noo ni Yang Cheng at sinabing, "Babae, bakit mo naisip iyon? Makipaghiwalay man ako kay Ruaxi, hindi ako susuko sa'yo. Iba ka sa kanya." Kinusat ni Chang Wei ang kanyang mga mata, "Hubby, sa inyong dalawa. May nangyari ba? Paano siya nakaalis ng ganoon kadali at hinayaan akong umalis ng ganoon lang? Huwag ka nang magtanong. In short, fox spirit ka man o spider spirit, huwag mong isipin ang negosyo ng ibang tao kapag nagde-date tayo." Inabot ni Yang Cheng at kinurot ang ilong ni Chang Wei, na naging dahilan ng pag-ungol ng huli. Nang dalhin ni Yang Cheng si Chang Wei sa elevator, na nagbabalak na pumunta sa restaurant sa gusali upang kumain, si Lin Ruaxi, na nangunguna sa isang grupo ng mga executive para mag-inspection, ay biglang huminto pagkatapos maglakad ng malayuan. Nalilitong tanong ng isang staff na nagpapakilala sa pagpapatakbo ng gusali, "General Lin, anong problema? May problema ba?" Huminga ng malalim si Lin Ruaxi, bahagyang basa ang kanyang mga mata. She turned her head and said, "Let's end the inspection here for today." Bigla kong naalala na may urgent akong gagawin, kaya ibibigay ko ang iba pang detalye sa anyo ng report. Aalis muna ako. Oo, General Lin. Agad na pinaalis ng isang grupo ng mga executive si Lin Ruaxi, ngunit karamihan sa kanila ay nalilito. Sumakay sa elevator papunta sa underground parking lot, halos tumakbo si Lin Ruaxi pabalik sa kanyang pulang Bentley. Pagkapasok niya sa sasakyan, hindi na nakapagpigil pa si Lin Ruaxi. Tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata, at ang kanyang buong katawan ay sumandal sa manibela, nanginginig. Si Yang Cheng, na pumunta sa Western Restaurant kasama si Chang Wei para sa hapunan, ay umupo at nag-order ng mga pagkain. Medyo magulo ang isip niya. Ang matatag na tingin ni Lin Ruaxi ay paulit-ulit na umuusbong sa kanyang isipan. Ang pamilyar at hindi malilimutang titig na iyon ay laging pumukaw sa kanya.
Sa ngayon, dapat patayin niya ako. Baka nang hinayang pa siya sa sinabi niya kahapon na gusto niyang mapanatili ang kanilang relasyon bilang mag-asawa para sa isa pang 6 na buwan. Malinaw ang isipan ni Chang Wei. Mahina niyang sinabi, "Hubby, hindi maganda ang pakiramdam mo. Masasabi kong parang sinadya mong galitin si MS. Lin." Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yang Cheng. "Bakit mo naman nasabi?" "I'm not sure too, but I have this feeling." "Hubby, can you tell me why you did that? This isn't like you." "Masasabi kong pareho kayong nagmamalasakit sa isa't isa. Hindi ikaw yung tipo ng lalaki na sinasadyang manakit ng babae." Tanong ni Chang Wei. Natahimik sandali si Yang Cheng. Alam niyang walang saysay na itago ito kay Chang Wei, kaya sinabi na lang niya kay Chang Wei ang tungkol kina Xu Jihong at Zheng Xinlan. "Pinatay ko si Zheng Xinlan, kaya baka labanan ako ng Zheng family sa Beijing hanggang kamatayan. Higit pa rito, ang aking nakaraan ay hindi isang bagay na maaaring isipin ng isang babaeng tulad niya, na lumaki sa isang mapayapang kapaligiran. Mayroong hindi mabilang na mga tao sa mundong ito na galit sa akin sa kaibuturan at gustong maghayganti sa akin. Ayos lang ako, ngunit ang aking asawa sa ibabaw ay madaling maging target. Isa pa, ang isang tulad ko, na may bahid ng dugo, ay hindi karapat-dapat na magpakasal at magkaroon ng pamilya. Ang mga bagay na iyon ay magiging isang magandang kahinaan lamang, isang target para sa mga nais makipag-ayos sa akin. Dati, may kumidnap kay Roxy. Sa kabutihang palad, napapalitan ko ang mga coordinate ng mga kidnapper sa oras at nailigtas ang kanyang buhay. I can't guarantee her safety every time, kasi unfair para sa kanya na harapin ang napakaraming banta sa buhay niya. Sabi ni Yang Cheng. Hindi inaasahan ni Chang Wei na magkakaroon ng napakaraming impormasyon sa loob. Matapos pakinggan ito, mahinang sinabi niya, palaging may mga bagay na walang pagpipilian ang mga tao kundi gawin sa mundong ito. Pero hubby, di ba masyadong malupit ito? Bagamat first time ko siyang makilala, bilang isang babae, masasabi kong ayaw niya talagang mahiwalay sa'yo. Who knows? To be honest, hindi ko pa rin maisip kung ano ang iniisip niya. Pero, mas mabuting maging malungkot kaysa mabuhay sa takot dahil sa akin. Isang hakbang lang ang magagawa natin, sabi ni Yang Cheng. Matapos mayhain ang mga pangunahing pagkain, tahimik na tinapos ng dalawa ang kanilang tanghalian. Sa hapon, nang si Yang Cheng ay naghahanda na ipagpatuloy ang pamimili kasama si Chang Wei, hinayla ni Chang Wei si Yang Cheng at sinabing, "Hubby, sapat na ang aking nabili. Bumalik na tayo sa aking lugar, okay? Pero maaga pa naman." Nalilitong tanong ni Yang Cheng, "Hindi ka ba mag-asawa ng ganito?" Namula si Chang Wei at may ibinulong sa tenga ni Yang Cheng. "Seductress, miss na miss mo talaga ang bagay na iyon," ngumiti si Yang Cheng. Nahihiyang ibinaba ni Chang Wei ang kanyang ulo. "Sinong nagsabi sa iyong huwag mo akong hanapin ng matagal?" Sa harap ng inisyatiba ni Chang Wei, si Yang Cheng ay walang labis na pagnanais sa kanyang puso. Sa halip, naantig siya. Hindi naman talaga si Chang Wei ang may ganoong uri ng pangangailangan. Malinaw na ito ay isang babae na nakadama ng pagkabalisa tungkol sa kanyang mababang kalooban at gustong gamitin ang ganitong paraan upang hayaan siyang magbulalas at makalimutan ang kanyang mga trouble. Emma. Paano niya pakakawalan ang ganoong kalokohang babae? Gayunpaman, kahit alam niya, hindi ito sinabi ni Yang Cheng. Pagkatapos umalis sa gusali kasama si Chang Wei, nagmaneho siya pabalik sa malaking kwarto sa likod ng Rose Bar. Kailangan niya talaga ng channel para maglabas ng hangin. Sa labas ng bahay, sumisipol ang hanging amihan, at ang temperatura ay 3 talampakan ang lamig. Sa loob ng bahay, may mainit na dim yellow light. Silang dalawa, na matagal nang hindi nakakapunta rito, ay parang tuyong panggatong at nagngangalit na apoy. Hinubad nila ang kanilang mga sapatos, kinalas ang kanilang mga damit, at mabilis na nagkabuhol-buhol sa malambot na kama ni Rose. Nang huminto ito,
Niyakap ni Yang Cheng ang mainit at matambok na katawan sa kanyang mga bisig at hinalikan ang noo ni Chang Wei. Mahina at malalim niyang sinabi, "Salamat. Mas gamaan ang pakiramdam ko ngayon." Itinaas ni Rose ang kanyang makinis na baba at hinaplos ito sa dibdib ni Yang Chen. Sabi niya sa mabangong boses, "Hubby, alam mo ba? Noong araw na kinuha mo ako sa unang pagkakataon, nagdasal ako sa langit sa puso ko. Kahit sa susunod na buhay ko o sa kabilang buhay, kahit ilang beses ko pa reincarnated, I would always be this man's woman. Kahit hindi ko siya asawa, willing pa rin akong maging manliligaw niya. Pero ngayon, parang hindi na. Pakiramdam ko sapat na ang buhay na ito. Wala nang mas tas'iya siya kaysa sa buhay na ito. Hindi ako matako, dahil pakiramdam ko ako na ang pinakamasayang babae sa mundo." Nakaramdam si Yang Cheng ng matinding awa sa kanyang puso, ngunit wala siyang masabi. Napapout si Chang Wei sa kanyang mapupulang labi habang nakatingin kay Yang Cheng at sinabing, "Ay pangako mo sa akin, aking lalaki. Ano man ang mangyari sa hinaharap, huwag mo akong tretuhin tulad ng pagtrato mo kay Lin Ruoxi. Hindi kita kayang iwan. Hindi ako kasing ganda ni Lin Ruoxi, at hindi rin ako kasing yaman niya. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Ako, maliban sa pagmamahal sa iyo ng higit sa pagmamahal mo sa akin, wala akong anumang kondisyon na hihigit sa iyo. Kaya, kung ayaw mo sa akin balang araw, mawawala sa akin ang lahat." Nakatitig sa malalalim na mata ng babae, naramdaman ni Yang Cheng ang matinding kirot sa kanyang puso. Nakahiga sa kama ni Chang Wei sa gabi, sinamahan niya si Chang Wei na manood ng mga drama sa TV sa buong hapon. Tinatamad na humikab si Chang Wei at kinusot ang kanyang mga mata habang tinanong niya si Yang Cheng, "Hubby, kailan ka babalik ngayong gabi? Bakit mo naman itatanong yan? Parang hindi ko na kailangang bumalik." Hindi alam ni Yang Cheng kung tatawa o iiyak. "Hindi ka ba uuwi ngayong gabi?" Medyo nagulat si Chang Wei habang nagpatuloy, "Pero ganito na rin sa maghapon. Kung hindi ka pa rin uuwi. So ano? May kalahating taon pa, at lilipas din ito sa isang kisap mata. Parang hindi niya ako gustong makita ngayon. Kung tutuusin, hindi tayo sa parehong landas, at maya-maya, iba't ibang landas ang tatahakin natin." Pinatibay ni Yang Cheng ang kanyang puso at nagdial pa uwi. Sinabi niya sa kanyang nanay Wang na hindi siya uuwi ngayong gabi, ngunit hindi niya ipinaliwanag ang dahilan. Isang komplikadong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Chang Wei habang siya ay bumantong hininga, "Sabihin ang totoo, umaasa ako na kayong dalawa ay maghihiwalay sa isa't isa. Kahit kailan hindi ko ginusto na maging asawa mo, hindi ko pa rin iniisip na mabuti na gawin mo ito ng biglaan." Kinurot ni Yang Cheng ang pisngi ni Chang Wei at sinabing, "Huwag masyadong mag-isip. Sa totoo lang, sa simula pa lang, mali na ang lahat, di ba?" Hindi nagsalita si Chang Wei. Medyo malungkot siya, ngunit walang nakakaalam kung para kay Yang Cheng, Lin Ruoxi, o sa sarili niya. Bagamat medyo awkward na makilala mo siya ngayon, pagkakataon na rin niya para sumuko siya sa akin. Pagkatapos magsalita ni Yang Cheng, bumigat ang kanyang puso sa hindi malamang dahilan. Umiling siya at ayaw na niyang isipin pa. Tinapik niya ang pisngi ni Chang Wei at sinabing, "Darling, get up. We'll deal with proper business after dinner." Tamang negosyo. Sandaling natigilan si Chang Wei bago niya agad naalala kung ano ang tamang negosyo. Namumula ang kanyang mukha habang tinatapik ang dibdib ni Yang Cheng ng ilang beses. Hindi na siya mapakali. Ang gabi ng taglamig ay dumating ng mas maaga kaysa karaniwan. Si Lin Ruoxi ay nagmaneho pa uwi. Bumaba siya ng sasakyan na mapatla ang mukha at pagod na pagod. Pagtingin sa maiinit na ilaw sa bahay, medyo komplikado ang ekspresyon niya. Bumalik ba ang taong iyon? Pagkatapos ng nangyari sa araw na iyon, paano niya ito makikilala? Huwag mo siyang pansinin. Pagagalitin siya. O dapat ba siyang magpanggap na normal?
Tinaasan ni Lin Ruaxi ang kanyang kilay sa pagkabalisa, ngunit wala siyang maisip na dahilan. Hindi ba sila nagpasya ng walang pag-aalinlangan na maging isang pekeng mag-asawa? Bakit mas lalo akong hindi mapalagay sa pag-iiwan niya sa akin in the future? May kalahating taon pa ang natitira, ngunit isang araw na lang ang lumipas, at sobrang sakit ng kanyang puso. Ang maldito na lalaking iyon, sinusubukan niyang ipakita sa kanya, sinusubukan niyang sabihin sa kanya kung gaano siya kahanga-hanga. Tulala si Lin Ruaxi na naglakad pabalik sa bahay at naamoy ang bango ng pagkain. Inihanda na ni Nanay Wang ang pagkain, ngunit wala nang makita ang lalaki. Miss, you're back. May gagawin ang son-in-law mamayang gabi at hindi na uuwi. Tayong dalawa lang ang kumakain, kaya hindi kami masyadong naghanda. Nakangiting sabi ni Nanay Wang. Natigilan si Lin Ruaxi, hindi siya uuwi. Oo, tumawag lang ako, sabi ni Nanay Wang. Oh, si Lin Ruaxi ay nakaramdam ng mali, at ang kanyang puso ay tila nasasaktan. Niayaw niya itong tawagan, at walang kabuluhang sinabi sa kanya na nagpalipos siya ng gabi sa ibang babae, at tumangging umuwi. Sa kalahating taon, naiinip na siya. Lalong naging haggard ang mukha ni Lin Ruaxi. Tahimik siyang umupo at kumain kasama si Nanay Wang. Sa ilalim ng matangkad na dilaw na liwanag, tila bumalik sa malamig at masayang panahon ng nakaraan ang eksena ng dalawang babaeng kumakain. Wala pang kalahating oras bago natapos ang pagkain. Si Nanay Wang ang naglilinis ng mga pinggan mag-isa. Nang makita ni Lin Ruaxi na gustong tumulong, agad niyang sinabi, Miss, hindi ka masyadong maganda. Tiyak na pagod ka sa trabaho. Dapat kang umakyat sa itaas para maligo at magpahinga. Huwag kang gumawa ng kahit ano. Ayos lang, Nanay Wang, tutulungan kita. Umiling si Lin Ruaxi at sinabi. Sa sandaling ito, tumunog ang doorbell. Ibinaba ni Lin Ruaxi ang mangkok at chopstick sa kanyang kamay. Bakas sa mata niya ang tuwa. Tumakbo siya papunta sa pinto at binuksan ito. Ang taong nakatayo sa pintuan ay hindi niya inaasahan, ngunit ito rin ay isang taong kilala niya. Si Choi Yon ang nakasuot ng casual. Bahagyang nadismaya si Lin Ruaxi, ngunit ngumiti pa rin siya at nagtanong, Yon, bakit gabi-gabi ka na dito? Pumasok ka kaagad. Nakasuot ng puting down jacket si Choi Yon. Sa ilalim ng kanyang maiksing itim na buhok, ang kanyang kaakit-akit na hugis itlog na mukha ay lalo pang nagmukhang patas at maganda. Nang makitang hindi maganda ang hitsura ni Lin Ruaxi, pumasok si Choi Yon sa bahay at bumantong hininga, narinig ko mula sa kapatid ko na marami ka nang alam, di ba? Noong araw na iyon, pag-uwi niya, sinabi niya sa kanya kung paano nakipagtulungan si Zheng Xinlan kay Xu Jihong para maghiganti kay Lin Ruaxi. Sa puntong ito, hindi na kailangang magtago ng labis. Kung tutuusin, lahat sila ay kasali. Marahil ay umaasa siya na maaaliw ni Choi Yon si Lin Ruaxi bilang isang mabuting kapatid. Tumanggaw si Lin Ruaxi at pilit na ngumiti, ayos lang ako. Hindi mo kailangang espesyal na pumunta para makita ako. Paano ka magiging maayos? Napakapayat ng mukha mo, at ang kutis mo, malungkot na sabi ni Choi Yon. Tumingin siya sa sala at nagtanong, nasaan ang masamang tao? Nakaramdam ng kirot si Lin Ruaxi sa kanyang puso, may gagawin siya ngayong gabi. Hindi na siya babalik. Ano? Galit na galit si Choi Yon, ano ang kailangan niyang gawin? Paano siya magiging ganito? After such a horrible thing happened, ang haggard mo na, hindi pa rin siya bumabalik ngayong gabi. Hinayla ni Lin Ruaxi si Choi Yon sa sofa sa sala at umupo. Gumawa siya ng tsaa para sa kanya at sinabing, huwag mo siyang pakialaman, hayaan mo siyang gawin ang gusto niya. Mas peaceful talaga ang pakiramdam ko kapag wala siya. Tiningnan ni Choi Yon ang tila walang pakialam na mukha ni Lin Ruaxi, ngunit bawat salita na kanyang sinabi ay puno ng kahirapan. Hindi niya napigil ang hilahin ang kamay ni Lin Ruaxi at pinaupo si Lin Ruaxi sa tabi niya. Ruaxi, tell me the truth. Anong nangyari sa inyong dalawa?
Hindi kayo yung tipo ng tao na matatakot sa patay na tao. Ganito itsura nyo, takot na takot ako. Anong nangyari sa inyo? Kinakabahang tanong ni Choi Yon. Tila mahirap para sa kanya na tanggapin ang biglaang pagbabago ni Lin Ruaxi. Bahagyang namula ang mga mata ni Lin Ruaxi, wala lang, hindi lang kami nakahinga ng maayos. Ayos naman kami. Nabalisa si Choi Yon, paano ka magiging maayos? Hindi pa kita nakitang napakawalang sigla mula noong bata ka pa. Kahit na noong namatay si Lola Lin, hindi ka naman ganoon ka-depressed, alam mo ba? Para kang shell na walang kaluluwa ngayon. Nung ngayon lang kita nakita, halos hindi na kita makilala. Nung ngayon mo lang ako nakita, halatang disappointed ang mga mata mo. Ano ang ikinadismaya mo? Hindi naman kasi si Yang Cheng ang umuwi, di ba? Tiyak na malungkot ka sa iyong puso. Bakit hindi mo sabihin ng malakas? Bakit kailangan mong tiisin ang lahat ng ito ng mag-isa? Kung gusto mo talaga siyang tanggapin at mahalin, kailangan mong sabihin sa kanya. Anong silbi kung gusto ko siyang tanggapin? Biglang nagtaas ng ulo si Lin Ruaxi. Hindi niya napigilan ang kanyang emosyon at tumingin kay Choi Yon ng kumikinang na mga mata. In another half a year, sabi niya, in another half a year, we'll end all of this. Pero wala pang isang araw, sweet na siyang nakikipag-date sa ibang babae sa harap ko, at malinaw na sinasabi niya sa akin na may kasama siyang ibang babae at hindi na uuwi. He's telling me that he already made his mind to leave this family, at ayaw niyang may kinalaman sa akin. Malungkot na ngumiti si Lin Ruaxi at sinabing, ayokong itago ito sa iyo. Anyway, malalaman mo ang lahat sa kalahating taon. Natigilan si Choi Yon, what do you mean, what? Half a year. Pinunasan ni Lin Ruaxi ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata at sinabi sa kanya ang tungkol sa kontrata ng kasal na pinirmahan nila ni Yang Cheng. Gayunpaman, hindi niya sinabi na nawala ang kanyang pagkabirhen sa kanya noong gabing iyon. Sinabi lang niya na nagkakilala sila sa isang maliit na aksidente. Sa madaling salita, peke ang kasal mo, di ba? Nagulat si Choi Yon, pakiramdam niya na nanaginip siya. Oo, pero hindi mahalaga kung peke o totoo. Dahil ganito na siya, maghintay tayo ng kalahating taon at matapos na ang lahat. Malamig na sabi ni Lin Ruaxi. Nagsisinungaling ka sa sarili mo. Malungkot na tiningnan ni Choi Yon si Lin Ruaxi, kung talagang wala ka ng pakialam, hindi ka na maghihirap. Hindi ka handang maghintay na matapos itong kalahating taon. Ruaxi, bakit hindi mo ipaglaban? Nawala lang sa isip ko. Nanlamig ang mukha ni Lin Ruaxi, Yon, alam mo bang humawak siya sa paa ng ibang babae at nagsuot ng sapatos sa harap ko ngayon? Hindi ako magugustuhan ng lalaking katulad niya kahit mamatay ako. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ako sa loob ng 2 araw. Hindi mo kailangang mag-alala. Bahagyang nagbago ang magandang mukha ni Choi Yon at hindi siya komportable sa kanyang puso. Gayunpaman, nang makitang tila nakapagdesisyon na si Lin Ruaxi, hindi na siya nagsalita pa. Napabuntong hininga siya at hindi alam kung paano siya aaliwin. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkusa si Choi Yon na umalis ng maaga para makatulog si Lin Ruaxi. Pagkatapos magpaalam kay Lin Ruaxi, lumabas siya ng villa at bumalik sa kanyang Audi na kotse. Matagal na hindi mapakali si Choi Yon. Hanggat iniisip niya na ang kasal ni Yang Cheng at Lin Ruaxi ay isang kontrata lamang at hindi totoo. Hindi makontrol ni Choi Yon ang pinipigilang damdamin sa kanyang puso dahil sa kanilang pagkakaibigan. Lahat pala ay peke. Siya at si Lin Ruaxi ay hindi mag-asawa. Ang lahat ay isang walang laman na shell. No wonder may nililigawan pa siyang ibang babae. Mabilis na naisip ni Choi Yon ang mga hindi makatwirang bagay sa nakaraan. Ang kanyang damdamin para kay Yang Cheng ay lumundag na parang tubig. Kahit na pakiramdam niya ay nagkamali siya kay Lin Ruaxi, ang mga tao ay palaging may makasariling panig, hindi banggitin ang isang babaeng nakatayo sa harap ng pag-ibig, tama ba? Gayunpaman, hanggat iniisip niya kung paano tinanggihan ni Yang Cheng ang kanyang regalo noong araw na iyon,
Naglangalit si Choyon sa galit. Maghintay ka lang, hindi ako ganoon kadaling susuko, bulong ni Choyon sa sarili at nagmaneho.